Today is the ending message and sermon on the theme Missional Life. Hallelujah. At dahil dito, ang pamagat ng ating mensahe ay Missional Lifestyle. We've learned a lot of things about missional life. Ano po? In fact, naiwan pa natin yung letter, di ba? Yung life. Ano po yung letter E? Next year natin isasama po yun. Ano po? Kasama sa bagong team natin next year, ang pamagat po ng next ng team natin is Stronger for Mission. I will explain the difference. Ano po? But let me just usher you to the last sermon on the missional life, which is missional lifestyle. Hallelujah. Mula sa ating talatang nabasa, makita po natin si Apostle Paul that he lived beyond himself. He lived beyond his dream. He lived beyond whatever he thinks about himself. Alam naman natin na si Apostle Paul, ladies and gentlemen, ay accomplished person. He was a lawyer. Some people say he was a legislator. At siya ay respected ng both religious and political leader during that time. Kaya nung sa mga una po na encounter natin sa kanya sa Bible, pinapersecute niya ang mga Christian, hinuhuli niya at upang ikulong, upang parusahan. Until he met the Lord Jesus Christ at nagkaroon ng turnaround ng kanyang buhay. He was living a life focused on himself. And when he encountered the Lord, nag-shift yung kanyang focus at tinanggap niya hindi lamang ang eternal life in Christ, kundi ang isang misyon. At ang misyon na ito ay hindi lamang po isang trabaho kay Apostle Paul. Ito na ang kanyang naging lifestyle. Everybody shout and say lifestyle. Hallelujah. Sa mga talatang ito, maliwanag po, sabi niya, kung meron akong pinakananasa, kung meron akong pinakaiibig gawin, ay maluwalhati at maitanghal ang Panginoon sa aking buhay. Si Apostle Paul po, never experienced the fullness in life sa panahon na nasarurok siya ng tagumpay ng kanyang karir. Sa panahon na nasangkap niya, tinatanggap niya ang lahat ng papuri at respeto ng lahat ng mga tao. Sa panahon na ang lakas ng kanyang koneksyon. But he found fullness of life when he encountered the Lord Jesus Christ. And therefore, because of this, he took upon his life the mission to share the Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 20, ang nais ko is that Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, maging ito'y sa bahay, sa eskwelahan, sa ating pong workplaces, sa ating negosyo, o sa mga pagkakaibigan, may this be our prayers also, that we should desire to exalt the Lord Jesus Christ who loved us and gave Himself up for all of us. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, would you like to have the same lifestyle as that of Apostle Paul? Mga kapatid, mga minamahal, as I have said, he did not get fulfillment sa gitna ng tagumpay, sa gitna ng mga malalakas na impluwensyang meron siya. Until he found Jesus and he carried the banner of Jesus. How about you? Are you willing to carry the banner of Jesus in your everyday life? Hallelujah. Alam niyo, isang bagay ikaw ay ipadala sa isang lugar at meron kang misyon. Kaya isang bagay naman na sa bawat oras at bawat araw at bawat sandali ng buhay mo ay nakasentro dun sa misyon mo ang iyong layunin at ang iyong hangarin. Si Apostle Paul, yan po sinasabi niya sa talatang ating binasa. Sabi niya, kung meron akong pinakaiibig, kung meron akong pinakananais, is that I may exalt Jesus in my body, whether by life or by death. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may this be our prayers as we end the year. May this be our desire as we prepare to welcome the new year, 2024. Hallelujah. And how can we have, you may ask, a missional lifestyle? Not just to have a missional life, but let it be a missional lifestyle. Yung bang natural na lamang, na ako'y natututong magmaneho, talagang hirap na hirap po ako. At talagang masyado akong conscious. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, gano'n. Tapos cambio, talagang gano'n. At hirap na hirap ako, lalo na kapag ka po nakaganyan ng kalye. Pero sabi sa nagtuturo sa akin, Pastor, sabi niya, pag marunong ka na, automatic na lang lahat. Parang sayaw. Pag una, talaga conscious ka sa step 1, 2, 3, 4. Napanood nyo ba ang mga number
ng iba't iba mga community noong nakarang simbang gabi. Pwede mong palakpakan natin lahat ng mga nagbigay ng special. Malakas na palakpak. Kita mo mga conscious na conscious. Yung bang kitang-kita mo na parang pinag-practicean lang tayo. Ay, hindi naman. So talagang conscious. Pero kapag kabisado mo na yung sayaw, you never think about it anymore. It becomes a way of your life. It becomes part of you. Ganun po ang sinasabi ni Apostle Paul. The missional life of the Apostle Paul became his missional lifestyle. Ito na ang buhay niya. Ito na ang magpapasigla sa kanya. Ito na ang kanyang ay nag-energize sa kanya. How can you and I develop such a lifestyle which is missional? Well, let me propose. Una sa verse 19. Ang sabi ng Apostle Paul, "For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance." The key word is, ano po? For I know. Everybody say, I know. Pakilakasan po, I know. Alam niyo, mahalaga po yun. Mahalaga po yung consciousness natin. Mahalaga na meron kang firm understanding of your mission. Meron kang firm understanding of your mission. Kaya kung minsan, sabi ko nga po, minsan mga politiko nagsasama-sama at nag-unite. Pero naghihiwa-hiwalay din pagka nag-usap tungkol sa ano ba ang kanilang sinusulong. Kasi magkakaiba ang kanilang sinusulong. Pero tayo, isa lang ang sinusulong natin. Wala iba kundi maitanghal si Jesucristo. Pumalakpak nga ang ganyan ang sinusulong. Praise God, hallelujah. Sa mga rally, kung minsan ang usapan, ilan ang dumalo. Hindi pinag-uusapan ano ang cause, ano ang kusa, ano ang dahilan, ano ang purpose. Ang pinag-uusapan, marami bang dumalo? Aba, hindi. Ang pinag-uusapan, what is the cause of the rally? At kung minsan madaling magtipon ng maraming tao, lalo na mga mayayaman, nakapagtipon ng maraming tao. Pero pag pinag-usapan na what brings them together, naghihiwa-hiwalay na. Kasi iba-iba ang puso. Pero tayo, we have a firm understanding of what brings us together. And that is the person of Jesus Christ. What brings you here every Sunday is the Lord Jesus Christ. What gives you meaning in life is the person of Jesus. You must have a firm understanding of this. Hindi yung pangako lang ng Panginoon na ibibigay niya. Totoo naman yun. Ang mga pangako ng Panginoon ay tinutupad niya. Can I hear other amen? Yung isa nating kapatid sa Panginoon ay ang beautiful couple. Ano po? Kung meron silang picture dyan, ang Esteban couple. Yung kanilang pangalawang anak ay napansin nila malaki ang ulo. At minsan ay madaling mabuhal. At nang kanilang pina-check up, lo and behold, ay napunit ang aming puso sapagkat meron siyang hydrocephalus. Ano po? At kakailanganing operahin. And so we pray. Lagi pinagpe-pray sa kalakbay every morning. Ano po? At every time we gather sa CTFP, we pray. Ano po? Kay Daniel Esteban. But praise God. Ano po? Sapagkat 2 days ago, lumabas ang balita. Himala, sa dilang himala, sabi ng doktor. Sapagkat yung mind niya ay nag-adjust at naka-cope up doon sa nangyayari sa kanyang ulo. Kaya, we praise the Lord. Hindi na kailangan operahan si Daniel Esteban because of the prayers of God's people. Hallelujah. Because our God is faithful in His promise. Mga kapatid, that remains true. That God is faithful to His promises. Kaya po, mahalaga, tomorrow, kasama ng iyong pamilya, kasama ng mga kamag-anak mo, dali mo dito, either alas 6 o alas 7:30. Ano po? Itataas natin ang mga pangarap po natin. Tapos pasok tayo sa 1-week prayer and fasting to confirm that. Then after that, we will merong confirmation ng ating listahan. Ano po? Mga kapatid, it remains true that God is faithful to His promise. Let me tell you this. What brings us together is not just the benefits of having Christ, that we have that assurance. What brings us together is the person of Jesus Christ. Masabi natin, kagaya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa aklat ng Daniel, na kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Kaya sa Kanya kami. Ngunit, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos, sa Kanya pa rin kami. Ganyan ka ba, kapatid? Pumalakpak ang iyong kamay kung ganyan ka. We
with or without a blessing, we belong to Jesus. Mga kapatid, that is very important. You must have a firm understanding of our faith, that our faith is centered on the person of Jesus Christ. Sa 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, verse 11 to 14, yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Ano po? Sabi niya po, 2 Corinthians chapter 1, 2 Timothy, I should say, 2 Timothy chapter 1, verses 11 to 14. Ang sabi po ay ganito, and of this gospel, I was appointed a herald, and an apostle, and a teacher. So, dahil daw sa gospel na ito, at ano sabi ng 12? That is why I am suffering as I am. So maliwanag sa kanya, yung appointment niya ay galing sa Panginoon. Kaya kahit merong hirap, tuloy pa rin. Kahit may challenge, tuloy pa rin. Ano po? Tingnan natin. Yet this is no cause for shame. Hindi niya kinakahiya. Yun ang maganda. Kapag meron kang firm understanding of your relationship with Jesus, kahit anong hams ng buhay, diretso. Hallelujah. Kahit anong balakid ng buhay, diretso. At ito po, hindi mo ikakahiya ang anumang pinagdadaanan mo. Ulitin ko po, hindi mo ikakahiya ang anumang pinagdadaanan mo sapagkat ang mahalaga ay ang kasama mo sa pinagdadaanan mo. Ang pangalan ay Jesucristo. At tingnan po natin, ano po? Because I know, this is the most important thing. Ano po? Why daw? Ano po? Because I, pakibasa po. Because, o pakiulit, laksabay sabi, authority go. Tanongin mo katabi mo, marunong ka ba magbasa? O mahihain ka lang? Isa pa, ha? Malakas. Sabi niya, no shame, oh. No shame. No cause for shame. Huwag ka mahiya. Sabi mo ulit sa kaliwat kanan, huwag ka mahiya. Magbasa ka. Ayan, okay. What ready? Mula rito, ha? Go! Praise the Lord. Hallelujah. Pati mga nasa online, nadidinig ko nagbabasa. Praise God. Mga kapatid, this is the key. This is the secret of the Apostle Paul. Kahit may suffering, tuloy siya. Kahit mayroong mga bagay na nangyayari na ikinahihiya na ng mga ibang tao, siya hindi niya ikakahiya. Basta yun ay para sa Panginoon. Hallelujah. Why? Because in the first place, he knew whom he believed. And the name is Jesus. Because he did not only know, but he was convinced that Jesus is able to guard what we have entrusted to him until that day. Mga kapatid, firm understanding. Can we say that together? Pakilakasan po. Firm understanding. Look at verse 13. When you heard from me, ano po? What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. What you have heard from me. Yung mga itinuro ko sa iyo, sabi ni Apostle Paul. Mahalaga po, tayo po ay handang matuto. Yung po ibig sabihin ng disciple, matetes. Ibig sabihin, learner. Kaya kailangan alamin mo yung faith mo eh. Kaya po sa atin po, meron po tayo pong ARDS, Academy of Producing Disciples and Shepherd. We will begin teaching this year our basic and fundamental belief sa Hope of Glory community. So that we will have strong grasp of what we believe. But this is not just about teaching, this is not just about doctrine, this is not just about the ethos, but this is about the person behind all of this. And the name is Jesus. Hallelujah. Firm understanding of who we believe, not only what we believe. Kaya be discipled. Magpa-disciple ka. Don't just come here and go home. Look for someone who can disciple you. Kaya meron tayong discipleship desk. Sabi mo, gusto kong may mag-disciple sa akin. Naku, hahanapan ka na mag-disciple. Babae, lalaki, kabataan sa kabataan. Praise God. Hallelujah. Kaya po, yan ang dahilan kaya tayo nag-i-exist. To glorify God together and to pursue Christ-likeness, which includes His mandate, relationship, growing relationship, and His mission, making disciple. Hallelujah. Raising
reproducing disciple. Mga kapatid, mga minamahal, we thank God because there are a group of good numbers of growing sa iba't iba nating center, but we are more thankful when we see more people registering sa ating discipleship desk, willing to be discipled. Registering sa discipleship desk, willing to enroll sa ating Academy of Reproducing Disciples and Shepherd. Lalo na po ngayon, dumadami na ang nagbubukas. Naintindihan nila yung missional life. Naintindihan nila ang missional life. Kaya dumadami na ang nagbubukas ng mga bahay nila. Para doon sa bahay nila, mga kamag-anakan, maghanap ng iwiwin kay Lord, magdi-disciple, magno-nurture sa Panginoon. Mga kapatid, let this not be a mandate for all of us. Let this not be a mission for all of us. Let it be our lifestyle. And this can become your lifestyle if you will have a firm understanding of your relationship with the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Firm understanding is very important. Si Attorney Nenet Tuason, if you know her, I think she has a picture here. When she became Dean of the College of Law of our Bulacan State University, she never hesitated to lead our College of Law with Christ. Kaya po, under her watch, ay naging bahagi po ng top-notcher ang mga barrister ng Bulacan State University. And recently, pang-12, galing din sa State University, hindi na kinokopo ng mga mamahaling eskwelahan sa Maynila, pati Bulacan State University College of Law. Bakit? Sapagkat ang nangunguna sa Bulacan State University ay wala iba kundi kapatid natin sa Panginoon na alam niya ang kanya missional life. Ito po. Ito, nung siya po ay nag-speech, kasama ito po mga pumasa na lawyers recently concluded bar exam. Pwede yung palapakan natin ng Panginoon? Lakas na balakpak po. In the midst of her victory and breakthrough sa kanyang career, no apology, she was proclaiming the Lord Jesus Christ. Even in her speech. Kaya sabi niya, dito sa Bulacan State University, College of Law, ay ating isusulong ang Christian values. Di naman lahat yung Christian. Pero siya ay Christian. So hindi siya no shame. Dinideklara niya, Christian values. Not just brilliant lawyer, but lawyers carrying the Christian values. Wow! At hindi lang po yun. Sa bahay niya mismo, sa bahay nila, pakita natin, ayan. Siya mismo ay nagtipon ng kanyang mga kapitbahay at nagpasimula ng, ayan po, marami bata, ng midweek service. Palakpakan natin ng Panginoon sa ganito po mga kapatid natin sa Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, praise God. At talagang talagang nag-aasikaso sila, talagang, kung tutusin sa kanyang posisyon, siya ay Doctor of Law, siya ay Dean ng Universidad, at marami siya intindihin, pero may time pa para yung kanya maabala siya sa kanilang bahay at sa kanilang lugar doon, tinipon niya, papakisamahan niya yung mga kapitbahay niya doon para maakay sa Panginoon. But of course, not everybody are willing. But those who are willing, she gathers. And this has become her lifestyle. No wonder, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. If you seek first His kingdom and His righteousness, He will add unto you everything that you need. Kaya yung kanyang anak, ay kapapasa lang po. Hindi lang sa pagdodoktor, kundi sa pagiging diplomate. At nagpapasalamat tayo si Dr. Ryan Tuason ay recently ay pumasa sa pagiging diplomate. Palapakan natin ng Panginoon muli sa ganung tagumpay. Of course, ang kanyang manugang ay pumasa sa pagiging abogado rin, and we are excited sapagkat sa mga niyakap ang mission and has decided to make it their lifestyle. Kahit sa lugar na parang hindi pinag-uusapan ng religion dito, hindi pinag-uusapan niya yung faith, pero siya hindi nangingimi. Kaya alam nyo, yung bawat isang abogado nag-i-speech ay nahahawa na rin. Hindi ho nawawala ang pakilala na dahil sa tulong ni Attorney ni Dean Nenet sa kanyang pagiging istrikta at pag-aakay sa Panginoon, ina-ascribe nila sa tulong ng Panginoon ang kanilang tagumpay. Palagi ko mas malakas na palakpak dito sa bagay nito. Di ba kung minsan, sabihin sa school o sa workplace, corny naman yan. O hindi appropriate yan. O hindi yan ang pinag-usapan dito. No. No apology.
politely we proclaim Christ. Let us exalt Christ in our body, whether by life or by death. Praise God. Hindi lamang po yun. When we go back to the scripture natin ngayong umaga, hindi lamang po firm understanding. Look at the verse. Ano po? Tingnan po natin. Verse 20. I eagerly expect and hope. Look at the word. Big word. I eagerly expect. Hindi lamang I expect. I eagerly expect and hope. Very important po. Eagerly. Sigaw nyo nga po, eagerly. Eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Ito hindi lamang yung whether by life or by death, na yun na yung buhay ni Apostle Paul. Hindi lang po yun. Hindi lang. Kundi yung kanyang eagerness. Ano po? Yung kanyang courage. Eagerness and courage are the two important words here, ladies and gentlemen. And this leads me to my second point. Ano po? Meron po dapat tayo para ma-embrace natin ang missional lifestyle na uncontained excitement about the Lord Jesus Christ. Let the people around us feel that we are excited about Jesus. Let our relatives feel that we are excited about the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi tayo makakapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon kung hindi ka naman excited tungkol sa inyong relasyon ng Panginoon eh. Ano po? Kung minsan nag-share ka nga ng iyong natutunan sa church, pero yung relationship mo kay God, hindi ka excited eh. Hindi ka excited. Siguro nga marami kang alam na na-share mo. Na-feel yan eh. Kung ikaw excited sa iyong living relationship with the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, are you excited with your living relationship with the Lord Jesus Christ? Or maybe you are just sharing what you've learned. Ano po? Passing what you've learned. But it's more than that. It's the excitement of the Apostle Paul about his relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya yun ang nagbibigay sa kanya ng courage. Hallelujah. Yan po ang nangyari po doon sa Samaritan woman sa John chapter 4, verse 39 to 42. Matapos na siya tatago-tago. Tatago-tago sa mga tao, nagtatago, nahihiya. Aba, bigla siya lumabas, pinuntahan niya yung mga tao, and nagkaroon siya ng boldness, nagkaroon siya ng excitement. Yung mga tao, ang daming mga judgmental look sa kanya. They do not want to talk to her. Pero suddenly nagulat. Bakit ito bigla excited? Aba, bakit ito biglang lumutang? Biglang ito naging courageous. What happened? Kaya they became interested. No wonder. Nang i-point niya ang mga tao kay Jesus, everybody run and listen to Jesus. At ang sabi po sa mga talatang yan, marami ang nanampalataya dahilan sa patotoo ng babae. Why? Because that Samaritan woman became excited, became courageous about the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ewan ko kung naipasa ni Len sa ating audio, si Brother JR na Andaya. Ano po? Ayan. Napasa ba? Sister Len, pakihabol mo nga. Ano po? Abay, mahihiyain po itong batang ito eh. Ano po? Mahihiyain. Abay, nagulat kami. Sapagkat yung kanyang yung mga trabahador sa perya, ano po, ang business ng kanilang angkan ay yung perya. Ano po? Nagpapasaya sila. Iba pa rin ang perya. Ano po? Di ba? Iba pa rin ang saya. Ano po? Kaya kung baka hindi nararanasan ng anak nyo ang perya, dalhin ninyo. Ano? Mamaya sabihin ni JR, sana ron ang mga peryaan nila. Ano po? Pero ito maganda. Aba, dahilan sa kanyang excitement sa ating Panginoon. Ano po? Itong mahiyaing lalaking ito. Aba, tinipon niya yung mga trabahador nila. At nadidinig ng mga ibang nagpe-perya, maaga excited sa perya. Ano po? Sino lumaki sa perya? Ako lumaki ako sa perya eh. Ayun, ba? Ilan na lang? Sino hindi nakakaalam ng perya? Naku, yung Disneyland, wala yan sa perya. Ano po? Yung, ano tayo din sa Laguna? Wala yan. Bago pa yan, may perya na sa mga barabarangay. Ano po? Di ba? Kaya, ayan, nandyan na ba yung video? At alam nyo, it's a great sight to see. I'm so encouraged when they're, ayan po. Ito na kami pinagbigyan nyo ng magandang gabi.
Enjoy ang lahat. Thank you very much. Ayan. Because of limited time, we will now cut and see he courageously, with excitement in their heart, palagi ko nanginginig-ginig pa siya. Kinakabahan siya. Pero hindi siya napatalo sa kaba. Ito ang problema sa matagal ng Christian. Pag matagal ka ng Christian, parang wala na excitement. Kaya masarap mag-disciple ng mga bagong Christian. Sapagkat pag meron kang bagong Christian na nino-nurture, excited sila Nahahawa yung lumang Christian. Nahahawa. At nakita natin dahil sa pagtsatsaga ni Brother Jonard at Sister Len sa kanilang mag-asawa, naging very committed sila. At they always attend their community, they seek to be discipled, and ngayon, they now have the excitement. Hallelujah! Even in the workplace ng Peria, out of place yung Bible na yan, pero kanyang ginather at siya ay nagpatotoo sa ating Panginoon. Pwede ba isang malakas na palakpak sa kanyang lifestyle? And by the way, if you go to their house doon sa Nagbalon, binuksan na rin nila yung kanilang compound para magkaroon ng gawain tayo doon ng midweek service. Hallelujah. Palagay ko mas malakas na palakpak sa ating Panginoon. Glory to God. Mga kapatid, mga minamahal, I'm so thankful that many among our Hope of Glory families are embracing yung pong missional life. But I am more thankful to God because as we enter the new year, this is not just a missional life, but this has become our lifestyle. Everybody say, shout and say, lifestyle. Well, mas malakas, lifestyle. Tayo pati sigaw, wala kayo excitement. Alam niyo po, kapag ka merong, naalala ko nung 4 yung aking anak, lalaki-lalaki, babae-babae, dumating sa punto na awayan ng awayan sila. Awayan ng awayan. Talagang si Clarence, may nagusto laruan ng kuya niya, ay talagang bibigay niya. Napakamasakripisyo, Pero pag nagalit naman siya, aawayin niya si kuya niya. At si Eunice din. At saka si Clarence ay madalas din nag-aaway. Tapos si Blessy, patampo-tampo naman. Hirap na hirap kami. Kaya doon ako nahasa sa parenting, nung panahon na yon, nung 4 sila. Until one day, ay nabuntis ang aking asawa sa panlima naming anak, si Caleb. At nang dumating si Caleb become the baby of everybody. Kaya yung 4 na magkakapatid na lagi away ng away, nagsimulang mag-alaga, mag-take care si Caleb. Kaya si Caleb, maraming taga-alaga yan Ibig sabihin, nung dumating ang isang bagong buhay sa aming pamilya, nagkaroon ng bagong sigla. Kapag ikay nakapag-aakay ng mga kaluluwa sa Panginoong Jesus, may sigla, may excitement. Hallelujah. Nawawalan ka na ba ng excitement? Nawawalan ka na ba ng sigla? Baka dahil hindi ka na nakapag-akay. Lalo na ng iyong mga mahal sa buhay. Okay, nagpapasalamat, sapagkat tomorrow, pagkaraan ng ating service, tomorrow, meron tayong service, ng 6 o'clock. Pero the following day, I'll be gathering my relatives para magkaroon kami ng reunion upang doon ay i-share ang Ebanghelyo. At sa hapon naman, tatakbo ako ng Batangas. Sapagkat si Brother Dennis Villanueva, noong nakaraang Pasko, ay natipo niya ang kanyang angkan doon at nasira niya ng gospel, and they were so excited that they are willing to hear more. Kaya babalikan namin ni Brother Dennis Villanueva. Mga kapatid, mga minamahal, nagkataon that I am scheduling an appointment sa Tagaytay. Sabi ko, sige, isasabay ko na yan and I will go there. And Brother Dennis is excited at i-inform niya yung kanya mga kamag-anak. Praise the Lord. Mga kapatid, we thank God because Hope of Glory is not only blessed natatapos nating CTFP sa mga bagong Christian na dadagdag ng Panginoon sa atin. Higit sa lahat, sa mga kapatiran sa Hope of Glory na niyayakap na ang missional life. Tanongin mo katabi mo, ikaw, niyayakap mo na ba? Then you begin to embrace the missional life and it becomes your lifestyle. Mga kapatid, excitement will always be there. You will always be excited. Hindi pwedeng manakaw ng demonyo ang excitement mo. Hindi pwedeng manakaw ng demonyo ang anumang kasiglahan mo.
Yes, kahit sa gitna ng problema, hindi ka matiagapi. Yes, kahit sa gitna ng pagsubok, ano po, ay lalo ka magsusumigla sa Panginoon, lalo ka magsusumiksik sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, if there is one thing that I am thankful about sa 2023, ay marami po, if not all of us, have learned to embrace missional life. And today, I'm excited as we end this theme that we will now make it our lifestyle. Hallelujah. Sabi nga natin muli, lifestyle. Kaya natutuwa ako sapagkat naroon kami sa Timberland. Yung sa nating kapatid sa Panginoon ay merong kakilala sa area, pinuntahan siya, kami doon, at kinausap niya. Maya-maya, sinira na ng gift of life. Praise God. Tapos yung isa naman nating kapatid, sila Michael, dating talaga sa area na yon, ay dahil kakain sila, naghanap ng kainan, pumunta doon sa dati nilang lugar at ibinahagi nila ang buhay na walang hanggan. Palapakan niya ho natin ng Panginoon. Malakas na palakpak po. Yes, hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, we thank God, hallelujah. Sapagkat this is a breakthrough sa Hope of Glory. We are thankful sa maraming breakthroughs natin, but we are more thankful sapagkat among the breakthroughs, we are learning the missional life. Pangatlo at panghuli, sabi ni Apostle Paul, to make it his lifestyle, sabi niya po, verse 22 and following, basahin po natin. 22. If I am to go on living in the body, this will mean, ano raw po? Ano raw po? Fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. Sabi niya, hindi ko alam kung ano pipiliin ko. Ang mamatay ay kay Kristo. Look at the next verse. Look at the next verse. I am torn between the two. I desire to depart, mamatay, and be with Christ, which is better by far. Pero look at verse 24. Ano po? Yeah. So, but it is more necessary for you that I remain in the body. What is the Apostle Paul saying here? Sabi niya, basta ang buhay ko maitanghal si Kristo. Mabuhay man ako o mamatay. Kaya hindi ko malaman kung ano pipiliin ko eh. So, ang mamatay, ibig sabihin, kay Kristo na ako. Pero, ang mabuhay, ibig sabihin, magiging fruitful ako, ma. Bakit? Makapag-aakay pa ako ng kaluluwa sa Panginoon. Makapag-aakay pa. Ano po? Kaya hindi ko malaman kung ano gagawin ko. Pero sabi niya, but it is necessary for me to remain for you. Why? These are the people whom the Apostle Paul are discipling. That they need to learn the secret of life. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, this is what I call unwavering purpose of the Apostle Paul. Unwavering purpose. Why unwavering? Kasi nga, pinag-uusapan na yung kamatayan at buhay. Di ba? Sa atin, yung susunod natin, huwag muna tayong mamatay. Huwag muna tayong mamatay. Kaya, yan ang isang magandang tema doon sa Rewind na MMFF movie na Lord willing ay ating iba-black screening. Kaya pwedeng wag muna kayo manood. Ano po? Ayan. So, i-schedule natin. Ano po? Meron lang konting cinematographical inclusion sila, but we will explain the message of the movie. At ito maganda. At marami tayong mga takot sa buhay. Hindi natin maintindihan ang ating sarili. Kaya kailangan matuto natin balikan. Ano po? Ano ba ang purpose ng buhay ko? Bakit ako nagkakaganito? Yan naman ang mensahe ng pelikulang Firefly. Ano po? Para akong taga-MMFF. Ano? So, kailangan maintindihan mo yung pinagdaanan mo eh. Pag hindi mo naintindihan yung pinagdaanan mo, hindi mo maintindihan yung patutunguhan. Mga kapatid, pwede kayong manood pagka nagpa-movie black screening na tayo. Ano? Kaya, pero ang punto ko, mga kapatid, ay simple. Whether in life or in death, he was committed to his purpose. Kaya po, he learned to live his life beyond himself. That life is more than me, more than my problem, more than my difficulty. Life is about the purpose of the life that the Lord has entrusted to me. At yan ang sabi ni Apostle Paul. What is that? To become productive. Everybody say productive. To become productive. Kaya everyday, maganda, lagi nag-uusap. O ano ba ang iyong nagawa sa buong maghapon? Ano po?
Every day, we should become productive. Ano po? Sa gawaing bahay. Importante po, ano po, na tayo'y nakikibahagi sa gawaing bahay ng mga anak. Ano po? Ay, ano ba ang nag-control mo sa gawaing bahay? Ano po? At kuminsan lang, ang mga nanay, hirap na hirap. Ano po? Nahihirapan ng mga nanay, hindi natin naintindihan ng mga nanay. Kaya yan pa, ang isa nating pag-iba-block screening kung marami magre-register. Yung family of 2. Tama na yan, 3 na yan. Ano? Tama na. So, meaning, yun ay makita mo yung dynamics ng parents and children relationship. Beautiful movies. Ano po? We praise the Lord sapagkat ang ating mga producer ngayon ay nagpo-produce ng magagandang pelikula. Pwede palapakan natin ng Panginoon, ano po, na may mga magagandang mensahe po, ano po. Hindi man siguro lahat, pero majority ngayon, praise the Lord. But what I'm saying is this, ano po, si Apostle Paul has learned to live beyond himself. Meron siyang breakthrough sa kanyang buhay sapagkat yung pong natural realm, nag-breakthrough siya above the natural realm at yun yung kanyang purpose sa buhay. Unwavering purpose. Ano po? Sabi niya, hindi ko malaman kung ano pipiliin ko. Pero verse 25, convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Look at that, oh. Convinced of this, I know that I will remain and will continue with all of you for your progress and joy in the faith. So sabihin, si Apostle Paul, ang kanyang purpose ay hindi lamang mag-akay ng mga tao sa faith, kung hindi magpalago ng mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya. Yan yung sasabi natin, nurture natin ang mga bagong Christian. Yan yung ating sinasama sila sa ating COD, hallelujah, that they will progress in faith, hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, as you continue to live your everyday life on earth as we enter the new year, may it be that there are names that you can tell God, thank you, Lord, for the grace you have given me, because I'm able to lead these people into your kingdom. Mga kapatid, mga minamahal, never forget Matthew 28:16-20, especially 19-20. Na sabi na parang, go and make disciple of all nations. But to make disciple, you need to be discipled habang ikaw ay gumagawa ng alagad. Ano po? Kaya be discipled, be a disciple. Ano po? Be willing to be discipled and make disciple as well. Sa Acts chapter 2, yan din ang sinabi po, na sila'y dumami sapagkat they committed to attend regularly. They are regularly attending. Kaya po, if there is one thing I thank God about Christmas, na-apply natin yung yung Acts chapter 2 na araw-araw sila titipon para sumamba sa Panginoon. Kaya po mamaya, si Pastor Art at si Sister Jenny ay nagpapaalaala. Meron tayong 45 minutes na pananalangin at declaration doon mismo sa CTFE natin. Ano po? At bukas naman, kasama yung mga kamag-anak natin na hindi pa Christian, akayin natin para sa ating family dedication. These two important ministry natin sa year-end na ito ay napakahalaga. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to our hearts right now. Kumusta po tayo? Are we easily distracted by the problems in life? Are we easily swayed by different opinions and are we forgetting the mission that God has given us? Sa Acts, my life verse, I would like to end sa aking life verse, sa Acts chapter 13, verse 36. Acts 13:36. Ano po? Because I was living sa aking sarili. I was so self-centered. I was living in bitterness, in complaints about life, ano po, in complaints about what's happening around me until I encounter Acts 13:36. Acts 13:36, ito po sabi, ano po? For David, now, when David had served, ano raw po? God's purpose in his own generation, ano po sabi? He fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Parang lumutang po yung, sa pagbabasa ko ng Bible, sa aking Bible reading, yung verse na yun parang lumutang
at talagang nagkaroon ako ng kaibahan ng pananaw sa buhay. Na ang dami kong pinagmumukmuk kasi I was living for myself. I was living for the attention I wanted to get. I was living for the respect that I wanted to secure. I was living for, admirations of people I'm dreaming about. Kaya po, ang bigat ng buhay ko. Kaya konting problema lang, madali ako ma-down. Konting problema lang, madali ako ma-discourage. Until I encountered this verse. For David, after he has served God's purpose in his own generation, firstly, I learned and I am reminded that I have my own lifespan. I have my own generation. Kapanganakan ko at ang pagkamatay ko, ang Diyos ang magpapasya. Hindi ako. At ang mahalaga, sa period na yon, ako'y mamuhay hindi sa aking purpose, hindi sa aking dream, kung hindi sa purpose ni God. Ano ba ang purpose ko? Sa aking buong lifestyle, sa aking buong lifespan. Kaya, I will have to review my lifestyle so that ma-i-adjust ko ito towards the purpose that the Lord has given me. And because of that, nakalaya ako sa maraming pait ng buhay, nakalaya ako sa maraming mga kasipayuan ng buhay, at hindi ako madaling i-discourage. Hindi ako palapatol, pero hindi ako umaatras sa anumang laban. Pero hindi ako patol ng patol sa mga labang hindi dapat patulan. Why? Because I have learned that I exist to serve not my purpose, but the purpose of the living God. Kapatid, kaibigan, would you be like the Apostle Paul as you end the year 2023 and say, Lord, I want to be like Paul, embracing my missional life as my lifestyle. Give me the courage. Give me the grace. Therefore, you have to decide to have a firm understanding. You have to ask God for the excitement and to have unwavering purpose in life. At ito maganda, sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Praise the Lord. As you live yourself pursuing the purpose of God, ang Diyos ang mag-a-accomplish na mga pangarap mo higit pa sa kaya mo hingin. And in closing, Ephesians 3:20, ano ang sabi? My God is able to do exceedingly, abundantly, beyond what you can ever ask or think, according to the power that is at work within you. Mga kapatid, this is very important. Now, to Him who is able to do immeasurably more than what all we ask, more than what we imagine, according to His power that is already at work within us. Hallelujah. As you give yourself to the purpose of God, God will take care of your dreams and He will do better, far greater than what you are thinking and dreaming about. Kapatid, kaibigan, you are being invited to adopt as a lifestyle the missional life. Would you say, Lord, by your grace, I would like to have as my lifestyle, my missional life. Pwede ba itaas ang kamay kung yan ang prayer mo?